Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Si Trillanes parang asong ulol na kahul ng kahul, ano? Alam mo yung ang hilig nito dun sa mark my words. ABS-CBN franchise will be granted once the opposition wins in 2022. Sabi ko nga eh. Ha? Obvious naman. Siyempre, pag nanalo oposisyon, babalik ang ABS-CBN. Anong bago doon? News 5 para ibalita nyo to? Sige nga, anong bago doon? No, common knowledge naman na pag bumalik ang mga oposisyon, pag bumalik yung tuta ng ABS-CBN, natural, bibigyan sila ng franchise. Normal na yon. Understandable na yon. Bakit nyo binibigyan ng espasyo itong si Trillanes? Alam naman natin sira ang ulo nito mula noon pa. Walang ginawa yan kung hindi siraan ng pamilya ng Pangulong Duterte. Nakailan na yan, di ba? Nakailan na yan dyan sa bank account. Wala naman nangyari. Oh. Keso yung tato-tato ni Pulong. Jocelyn Villafor Rodriguez, wag mong patulang crazy yan. Natatawa na nga yung natatawa yung mga may kakilala kay Pulong kasi alam nila talaga. Si Mocha, alam ni Mocha kung ano talaga yung nasa likod ni Pulong. Tato. Alam mo na mga tao yan. Kung ano yung tato ni Pulong. Pinagtatawanan nila ito si Trillanes eh. Napakasinungaling yung tao na ito. Tapos nung pinakita ni Bongo yung kanyang tato, di ba sinabihan din niya si Bongo yung tato. Sasabihin naman niya pinatanggal daw. Pag magtatanggalo ng tato, ako nga meron nga akong tato dati dito eh. Kita nyo ito? Meron na nakasulat dito, letra BC as in Byron Cristobal, my name. Pangit. Gusto kong patanggal. Sa pinakamagaling na doktor. Sabi nga kahit kay Eric Yapuangco, pero sabi magkakaroon talaga ng marka. Hindi pwede. Magkakamarka yan, tapos pwede mong patungan na lang. Ibig sabihin, pag may tattoo ka na talaga, kahit patanggal mo pa yan, magkakamarka yan. Ha? Eh di ba pinakita nga ni Bongo, walang makamarka-marka? Pagyawat meron. Kaya nga ito, ginawa ko, initibang ko na lang para sun. No? Di malaking sun, pero busy ho talaga yan. Ang hindi ko alam mo ito normal lang na itong asong ulol na ito kahol ng kahol. Normal lang. May saltik talaga ito eh. Lagi na lang kung ano nung pinagbibintang sa ating Pangulo. Lahat na lang nung una may mga video yan, pinuri niya pa nga si Pangulong Duterte. Tapos gusto, di ba, ang kwento pa nga ni Pangulong Duterte, lumapit itong loko na ito para maging vice president, running mate. Hindi pinili ni Pangulong Duterte, naging bitter tong si Raulo na ito. Di ba? Ang hindi ko maintindihan, News 5, relevant pa ba ito? Bakit nyo binabalita pa? Bakit nyo binabalita pa? Dahil traction o engagement sa inyo at alam nyo maraming Duterte supporter na magagalit? Pero bakit nyo ba binabalita itong ano na ito? Wala na ito. Hindi na ito government official. Hindi na ito senador. Walang kwenta. Alam naman natin yung sinasabi niya. Walang utak. Yung ang vlog-vlog niya, walang nangyari. Diba? Pa-vlog-vlog pa. Pa-professor pa siya. Nasuso ka siguro yung mga estudyante dito eh. Professor na puro fake news. Kayong News 5 lagi na lang kayo ha. Nakakadami na kayo. Normal na basura ilalabas yan sa bibig niyan. Bakit pa natin kailangan ibalita? Kayo naman Ay nako, eto sandali lang ha. Ito. Dito naman tayo. A little bit of ito. Nasabi ko, hindi ko pa pala doon ito. Grabe palakpakan tayo dito. Gusto ko maganda tugtugan dito. Dapat tayo magdiwang dito. Bakit?
Based sa survey na ginawa noong August 1 to 11, mas pinili ng karamihan sa 1,500 respondent si Pangulong Duterte bilang most loving, concerned, caring, and decisive government official. Palakpakan tayo, palakpakan. Palakpakan. Gusto ko makita ang palakpakan ninyo. Saba, palakpakan. Celebrate tayo, mag-celebrate. Mag-celebrate. Alam niyo kung bakit? Isipin mo kaya nga dito mo na lang masasabi na may kwenta ho talaga ang social media. Napaka-importante ho. Alam niyo, sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ng share ninyo ng mga videos ng mga Duterte vloggers. Importante pag-subscribe ninyo, pag-watch ninyo. Importante ho yan sa mga post. Sana ho mag-follow ho kayo sa Instagram ko, Banat Bay. Sa Facebook page ko po, Banat Bay. Sana ho mag-follow ho kayo at mga post natin doon, i-share nyo. Malaking bagay ho kasi yung pag-share ninyo. May mga taong hindi ho ako maaabot. At yun ho ay mga kaibigan ninyo na nakakakita ng newsfeed ninyo. So, napaka-important. Oy, grabe naman si Nanette Delgado. Banat Bay, belated happy birthday. Na-miss ko kayo. I'm glad na you're back. Grabe, 140 Canadian dollars! Pagkaganyan, ginaganahan tayo hubaba ang ating palatuntunan. Ma'am, neta, pagkaganyan, humahaba ang palatuntunan natin, ha? Thank you. Salamat. Ayun na nga di ba sabi ko nga sa inyo Importante ang social media. Ito, wala akong biro ito Hindi ko baka una hindi po ako nanghihingi sa inyo. Hindi po ako kung ano man, pero yung suporta nyo napaka timbang sa akin yan. Bakit to? Hindi natin kailangan ng mga sponsor na hindi natin kailangan lumapit sa mga politiko. Alam nyo kasi, ito seryoso ito. Marami na ho talagang mga ayoko na lang magsalita pero marami na ho talagang social media influencer ang lumalapit sa mga politiko para magkaganon. Siyempre mahirap ang buhay. Alam naman natin, lahat tayo kailangan natin mabuhay financially. Lalo na ngayon, walang trabaho. Yung isa nga dyan na isang social media influencer, talagang tumira na dun sa probinsya nung isang sponsor niya. Para mabuhay. Ganyan ho talaga. Kaya nga ako, na-appreciate ko yung pagbibigay nyo dito. Okay? Hindi ko man kayo hinihinga ng tip, pero sobrang na-appreciate ko. Bakit to? Michael Santos, salamat! Shout out kay Mrs. Maricel Santos. Yan yung mga ganyan na kahit tigpa $5, $10, syempre mas 200 maganda, sobrang ganda nun. 240, panalo yun. Pero yung mga ganyang bagay na-appreciate ko. Bakit to? Napapatuloy natin ang programa natin. Okay? Kasi nakafocus na ako ngayon dito. So, hindi ko kailangan mag-focus sa ibang trabaho ko kasi dito, kahit pa paano, kumikita ako ng pangkain ko. Diba kumikita tayo ng pang-grocery natin at kumikita tayo kahit pa paano na kung may mangyari, pang-hospital, pambili ko ng gamot. Alam niyo ba, ang dami-dami ko ng vitamins ngayon. Kasi nakasulat na dyan. Ito ang iinumin ko sa buong araw, morning. Vitamin C, vitamin D. Tapos meron pa akong garlic. Ano pa ba yun? Nakasulat sa refrigerator ko May garlic. Ano yun? May brain booster. Ayan. May lemon juice. Ayan So yung mga... Ang dami-dami nating... nakafocus na ho tayo ngayon dito. Kasi napoprovide na ho through your tips, through your support, through your views, through your subscribe, through your likes.
through your sharing ng video natin, nasusuportahan na po itong programa natin. So hindi na natin kailangan, alam nyo na lumapit pa sa mga politiko. At least, alam nyo, ayoko talaga kasi pag lumapit ka sa politiko, hindi mo na sila pwedeng banatan. Pag nagbigay ng pera yan, kahit gumawa ng kalokohan yan, hindi mo na pwedeng banatan. Nagbigay na ng pera eh. Canel Banile, salamat sa 3 Canadian. Diba ho? Boss Banat, paano pa ho mag-donate watching from Dubai? Yung mga taga Dubai ho at saka mga taga Middle East, wala ho talagang tip and donation. Pwede nyo po akong email, diretso nyo lang sa bangko ko kung gusto ninyo. Kasi ho, lalo na ngayong 2022, palapit na. Oy, grabe si Ann, salamat sa $20! Alam nyo, ngayong malapit na hong eleksyon, marami na hong pumoporma dyan. Marami na hong mga... Kasi, eto ha, itong kay Pangulong Duterte, alam nyo kung bakit nagkaganito to? Isipin nyo ha, sa kahit lahat ng media, may nakita kang pumuri na media o sabihin na natin nagbalita ng magandang kay Pangulong Duterte na media? Wala. Siguro yung mga UNTV, mga SMNI, yung mga iba-ibang TV, okay lang yon. Fair lang sila, gitna. Nagbabalita din na magaganda. Pero yung mga masasabi mong mga kilala, malalaking network, walang binabalitang maganda kay Pangulong Duterte. Pero bakit si Pangulong Duterte pa rin ang pinakamataas na opisyal? Na masasabi mo ha, most loving, concerned, caring, and decisive. Alam nyo kung bakit? Dahil yan sa social media. Kaya sigurado kung naniniwala ang mga politiko na ang social media ay malakas. Si Pangulong Duterte, mahina man sa mainstream media pero dahil malakas sa social media, ganyan ang lumalabas na survey. Ginger, oo, meron din akong ginger shot ha. Meron akong ginger, may garlic ako, may turmeric ako, meron akong ganyan. Kompleto ako, sabi ko sa inyo. Gam-gam. Salamat po ha. Si Michael Santos, salamat. Panggulay naman. Yes. Ayan o. Si Lilia Lars, salamat sa $10. Decisive. Okay. Ha? Kasi nga dahil sa social media, kaya nga alam na ng mga politiko yan sa atin, kaya yung pansinin nyo, meron talagang mga ibang nalulungkot ako, sayang yung utak nila kasi may utak ka nga pero binabaluktot mo yung mga, alam mo yun, binabaluktot mo yung mga ibang balita to favor yung nagbabayad sa yung sponsor o yung nagpapakain sa'yo. Sayang naman yung utak mo. Di para ka na ring mainstream media. Di ba yung mainstream media, ganyan yan eh. Kompleto sila, matatalino sila, may mga engineer, may mga writer, may mga cameraman, may mga ilaw, mga lightsman. Kompleto sila. Pero kaya lang, negosyo eh. Kung sino yung alam mong may pera, kung sino yung malakas magpamerienda, dun sila. Yan ang problema natin ngayon. Sana naman yung mga vloggers dyan ay magkaroon ng conviction. Huwag naman sana tayong mag-YouTube na lang kayo. Anyway, susuporta naman kayo ng mga kababayan natin eh. Kaya nga sa inyo, ulitin ko, marami pong salamat. Thank you very much. Kayo ang bumubuhay sa network na ito. Wow, network. Wow. Channel pala. YouTube channel natin, ha? Okay? So,